Noong Marso 12, sa isang tahimik na subdibisyon sa Mandaluyong, isang madilim na lihim ang nagsimulang mabuo sa loob ng tahanan ng pamilya Alcaraz. Habang ang asawang si Thelma ay wala sa bahay, isang mapangahas na tagpo ang nagaganap sa pagitan ng kanilang padre de pamilya na si Nelson at ng kanilang kasambahay na si Mary Grace. Ninais ni Thelma na magkaroon ng isang payapang buhay pamilya at maayos na takbo ng negosyo. Ang tanging hangad niya sa pagkuha kay Mary Grace ay ang magkaroon ng katuwang sa gawaing bahay upang mas matutukan niya ang kanyang mga anak at hanap buhay. Ngunit ang pagnanais na ito para sa kaayusan ay naging mitya ng pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay, ang pagpapapasok sa isang taong sisira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Paano nagawang paikutin ng isang kasambahay ang ulo ng mag-amang Nelson at Michael sa iisang bubong? Ano ang gagawin mo kung malaman mong ang taong pinagkakatiwalaan mong mag-alaga sa iyong pamilya ay siya palang kikitil sa inyong kaligayahan? Sino nga ba ang totoong ama ng batang dinadala ni Mary Grace, ang ama o ang anak? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po! Ang tunay na lamat sa pamilya Alcaraz ay hindi lamang nagsimula sa isang gabi ng kapusukan, kundi sa unti-unting pagmamanipula ni Mary Grace Dizon, isang 27 taong gulang na babaeng galing sa Laguna. Ang problema ay nagsimula nang mapansin ni Mary Grace ang kahinaan ng mga lalaki sa bahay. Si Nelson na madalas pagod sa trabaho bilang contractor at si Michael na abala sa pagre-review para sa board exam ay parehong naging target ng kanyang malambing na serbisyo. Sa simula, ang mga simpleng pag-aabot ng kape sa umaga at paglalagay ng tuwalya sa balikat ni Michael ay mukhang inosente. Ngunit ang lason ay unti-unti nang kumakalat. Ang conflict ay lumalim nang mapagtanto ni Nelson na may kaagaw siya sa atensyon ni Mary Grace, ang sarili niyang anak. Isang tahimik na kompetisyon ang nabuo sa pagitan ng mag-ama sa iisang bubong, habang si Thelma ay walang kamalay-malay sa traidor na nagaganap sa kanyang likuran. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan nang ang teknolohiya mismo ang naging mitya ng pagkabuko. Si Michael, sa kanyang pag-uusisa sa CCTV footage na akala ng kanyang ama ay nabura na, ay nakakita ng isang clip na hinding-hindi niya malilimutan. Nakita niya ang kanyang ama at si Mary Grace sa isang mapusok na tagpo sa kusina. Dito pumasok ang matinding gulo sa isip ni Michael. Paano niya sasabihin sa kanyang ina na ang kanyang ama ay nagtataksil? At paano niya tatanggapin na ang babaeng lihim niyang minamahal ay kasiping din pala ng kanyang sariling ama? Ang tensyon ay sumabog nang ipakita ni Michael ang video kay Thelma. Ang bawat bahagi ng video ay parang saksak sa puso ni Thelma na nagresulta sa isang malaking away na yumanig sa buong subdibisyon. Ngunit ang pinakamabigat na conflict ay dumating nang aminin ni Mary Grace na siya ay buntis. Isang malaking palaisipan ang bumalot sa pamilya dahil hindi nila alam kung kaninong anak ito. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang bawat panig ay naglalatag ng kani-kanilang depensa. Si Nelson ay pilit na nanunumbat at isinisisi ang lahat kay Mary Grace, habang si Michael ay lugmok sa hiya at pagsisisi dahil pumatol siya sa katulong nila. Si Mary Grace naman, sa kabila ng pagiging biktima sa tingin ng iba, ay nagpakita ng kanyang tunay na kulay nang simulan niyang hingan ng pera si Nelson para sa sustento. Ang conflict na ito ay hindi lamang tungkol sa pakikiapid, kundi tungkol sa moralidad, pagtitiwala at ang pagguho ng dangal ng pamilya Alcaraz. Ang bawat araw na lumilipas habang hinihintay ang pagsilang ng bata ay puno ng puot, pananahimik at malamig na pagtrato sa loob ng bahay na dati ay puno ng tawanan. Ang laban ay lumipat sa korte nang hindi na makayanan ni Thelma ang panloloko. Sa tulong ng kanyang abogado, hinalukay nila ang nakaraan at natuklasang matagal na palang magkakilala sina Nelson at Mary Grace.
bago pa man ito pumasok bilang katulong nila. Ang revelasyong ito ay lalong nagpaugong sa galit ni Thelma dahil nalaman niyang planado ang lahat. Hindi lang pala ito isang pagkakamali ng pagkakataon, kundi isang sadyang pagtataksil. Ang bawat hakbang ni Thelma ay kalkulado mula sa pagpapalayas kay Mary Grace hanggang sa pagsasampa ng kasong pakikiapid at psychological violence sa ilalim ng batas. Ang pamilya Alcaraz ay tuluyan ng nahati at ang tanging paraan para matuldukan ang gulo ay ang resulta ng DNA test na magdidikta sa kinabukasan ng lahat ng sangkot. Bukod sa mga legal na hakbang, ang emosyonal na epekto sa mga anak ay hindi matatawaran. Si Michelle, ang bunsong anak, ay nagsimulang magkaroon ng problema sa paaralan dahil sa kahihiyan. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magtsismisan at ang reputasyon ng pamilya na inalagaan nila ng maraming taon ay naglaho sa isang iglap. Ang conflict ay lumawak pa dahil pati ang mga kamag-anak ni Nelson ay nakialam, pilit na pinagtatakpan ang kanyang ginawa na lalong nagpalayo sa loob ni Thelma. Ang bawat pag-uusap sa loob ng bahay ay nauuwi sa sigawan at ang dating masayang hapagkainan ay naging lugar ng sumbatan. Ito ang mahirap na bahagi ng conflict, ang makitang ang pundasyon ng tahanan ay unti-unting dinudurog ng isang taong banyaga na pinatuloy mo lang para tumulong. Ang pagbabago ng pamilya Alcaraz mula sa pagiging ideal family patungo sa isang wasak na tahanan ay naging mabilis at masakit. Si Thelma, mula sa pagiging isang mapagtiwalang may bahay ay naging isang palaban at matapang na babae na handang ipakulong ang sariling asawa para sa hustisya. Ang kanyang pagbabago ay simbolo ng isang babaeng namulat sa katotohanang ang kabaitan ay may hangganan. Hindi na siya ang Thelma na tahimik na nagtatrabaho sa kanyang negosyo, siya na ngayon ang haligi na nagpapatakbo ng kaso at nagpoprotekta sa kanyang mga anak laban sa trauma na dulot ng kanilang sariling ama. Para kay Michael, ang pagbabago ay naging isang masakit na proseso ng pagtanda. Ang kanyang puppy love o paghanga sa kasambahay ay naging isang malupit na leksyon tungkol sa panlilinlang. Ang dating masayahin at masipag na binata ay naging mailap at tahimik. Dala ang bigat ng katotohanang naging kaagaw niya ang kanyang ama sa iisang babae. Gayunpaman, ang karanasang ito ang nagtulak sa kanya na mas maging matatag at ituon ang kanyang pansin sa kanyang board exam upang makabawi sa kanyang ina. Ang pagbabagong ito ay nagpakita na sa kabila ng dumi ng nakaraan, may puwang pa rin para sa pag-unlad at pagbangon. Si Nelson naman ay dumanas ng pinakamalaking pagbagsak. Mula sa pagiging isang respetadong kontraktor at padre de pamilya, siya ay naging isang preso at simbolo ng kataksilan. Ang kanyang pagbabago ay isang babala na ang bawat sandali ng pagkakamali ay may katumbas na habambuhay na pagsisisi. Nawala sa kanya ang respeto ng kanyang mga anak, ang pagmamahal ng kanyang asawa at ang kanyang kalayaan. Ang pagbabagong ito ay naging ganap nang lumabas ang DNA result na nagsabing 79% na siya ang ama. Ang bata ay sa kanya at ang katotohanang ito ang tuluyang bumasag sa anumang pag-asa na maibabalik pa ang dating kaayusan ng kanilang pamilya. Maging si Mary Grace ay hindi nakatakas sa pagbabago. Ang kanyang planong umangat sa buhay sa pamamagitan ng paggamit ng mga lalaki ay nauwi sa kanyang pagkabilanggo at pagkawalay sa kanyang anak. Ang kanyang mental na kondisyon ay bumagsak at ang hirap na kanyang naranasan sa kulungan ay naging kabayaran sa kanyang mga maling desisyon. Ang pagbabagong ito sa lahat ng karakter ay nagpapakita na sa bawat aksyon, mayroong reaksyon na hindi natin laging kayang kontrolin. Ang pamilya Alcaraz ay hindi na kailanman magiging pareho, ngunit sa gitna ng sakit ng kanilang nakaraan, nagsimulang tumubo ang bagong pag-asa para sa isang mas matalinong bukas. Dumating ang huling yugto ng labanang ito noong Disyembre 2019
matapos ang mahigit 2 taon na pagpapabalik-balik sa korte at pagharap sa masakit na katotohanan. Sa loob ng silid ng hustisya, narinig ang hatol na nagtakda ng kapalaran ni Nelson Alcaraz, 6 na taong pagkakabilanggo dahil sa napatunayang pakikiapid at paglabag sa Republic Act 9262 o ang batas na nagpoprotekta sa karapatan ng kababaihan laban sa pang-aabuso. Para kay Thelma, ang sandaling makitang pinalalabas ang kanyang asawa na may posas ay hindi nagdulot ng katuwaan kundi isang mabigat na uri ng kaluwagan. Hindi naging madali ang proseso, ngunit ito ang tanging landas upang makuha niya ang katahimikang matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang desisyong ito ng korte ay nagsilbing malakas na paalala na ang batas ay hindi natutulog at handang kumampi sa mga biktima ng emosyonal at psikolohikal na pananakit. Kasabay ng pagkakulong ni Nelson, iniutos din ng hukom na kailangan niyang magbigay ng sustento sa batang isinilang ni Mary Grace, bagaman ang bata ay pansamantalang nasa ilalim ng kalinga ng DSWD dahil sa magulong sitwasyon ng pamilya. Para naman sa kasambahay na si Mary Grace, ang kanyang naging kapalaran ay naging mitya ng matinding kahihiyan. Hinatulan siya ng 2 taong pagkakabilanggo, ngunit dahil sa mga usaping pangkalusugan, pinayagan siyang sumailalim sa probasyon sa ilalim ng isang mahigpit na kondisyon: ang lumayo at huwag nang muling magpakita sa pamilya Alcaraz habang buhay. Ang buhay na dati ay puno ng pagmamanipula at ambisyon ay nauwi sa isang limitadong mundo na puno ng paghusga ng publiko. Ang batang walang malay na isinilang mula sa pagtataksil ay naging biktima rin ng pagkakataon, lalo na't napatunayan ng mga eksperto na hindi sapat ang kakayahan ng isipan ni Mary Grace upang magpalaki ng anak sa mga panahong iyon. Ang pagkawasak ng kanilang pagsasama ay naging formal na rin sa pamamagitan ng legal separation. Dahil sa katibayan ng panloloko, nakuha ni Thelma ang buong kustodya ng kanilang mga ari-arian at ang negosyong siya naman talaga ang nagpalago habang ang kanyang asawa ay naliligaw ng landas. Mula sa abo ng trahedyang ito, unti-unting nakitang bumabangon ang pamilya. Si Michael, na dumaan sa matinding trauma dahil sa pakikipag-agawan sa sariling ama, ay nagawang ituon ang kanyang lakas sa pag-aaral at sa wakas ay nakapasa sa board exam. Ang kanyang kapatid na si Michelle naman ay nakapagtapos ng kolehiyo ng may karangalan, isang patunay na hindi nila hinayaang ang dumi ng nakaraan ang magdikta ng kanilang hinaharap. Ang pagkapanalo sa korte ay naging simbolo ng pagbuo muli sa sarili, isang hudyat para kay Thelma na maaari siyang tumayo sa sarili niyang mga paa nang may dangal na hindi na muling mababali ng kahit sino. Ang kwento ng pamilya Alcaraz ay isang napakalalim na paalala sa ating lahat tungkol sa kahalagahan ng pagkilala sa mga taong pinapapasok natin sa ating mga tahanan at buhay. Ang integridad ng isang pamilya ay nakasalalay sa katapatan at pagtitiwala, at sa sandaling may isang anay na makapasok, maaari nitong gumuho ang buong istruktura ng hindi natin namamalayan. Mahalagang matutunan nating ang kabaitan ay dapat laging may kasamang pag-iingat. Hindi lahat ng nagpapakita ng tamis at lambing ay may mabuting hangarin. Minsan, ang mga ito ay balat kayo lamang upang makuha ang kanilang pansariling interes. Ang trahedyang ito ay nagtuturo sa atin na ang pag-iwas sa tukso ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa proteksyon ng mga taong nagmamahal sa atin ng tapat. Para sa mga asawa, ang kwentong ito ay isang babala na ang panandaliang sarap ay may habambuhay na kabayaran. Ang pagtataksil ay hindi lamang nananakit sa iyong kapareha, kundi sumisira sa kinabukasan at mental na kalusugan ng iyong mga anak. Ang integridad ni Nelson ay naglaho dahil sa isang bugso ng damdamin, at ang kanyang pagsisisi ay hindi na maibabalik ang mga taon na sana ay masaya niyang kasama ang kanyang pamilya. Sa kabilang banda, ang katatagan ni Thelma ay isang inspirasyon na ang hustisya ay posible basta't mayroon kang lakas ng loob na manindigan para sa kung ano ang tama.
Huwag matakot na lumaban kung ikaw ay naagrabyado dahil ang pananahimik ay minsan ay nagiging paraan para lalong lumakas ang loob ng mga mapanira. Sa huli, tandaan natin na ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang kayamanan o kapangyarihan, kundi sa kanyang kakayahang manatiling tapat sa kanyang pamilya. Ang mga luhang ibinuhos ni Thelma ay naging tubig na nagpatatag sa kanyang pagkatao. Ang bawat pamilyang Pilipino ay dapat kumuha ng aral dito na ang pagtitiwala ay isang pribilehiyo na hindi dapat ibinibigay sa kahit kanino na lang. Protektahan ang inyong mga tahanan, alagaan ang inyong mga relasyon at huwag hayaang ang isang banyaga ang magdikta ng inyong kaligayahan. Ang kwento ng pamilya Alcaraz ay tapos na, ngunit ang mga aral nito ay mananatiling buhay para sa ating lahat na naghahangad ng isang payapa at tapat na pamumuhay.